Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, November 1, 2025. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito pong balita tungkol dito sa propaganda ng kasalukuyang administrasyon. Sabi po dito, bayang pinabayaan ni PRRD, ibinabangon ni BBM. So, ang ibig po sabihin na noong panahon ni PRRD ay talagang masama ang administrasyon. Bagsak ang ekonomiya, talabak ang krimen, at walang direksyon di umano ang pamahalaan. At lahat ng ito ay di umano inaayos ng kasalukuyang gobyerno ni BBM. Pinalalabas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong panahon ni BBM ay talagang napakaganda. Samantalang nung panahon ni PRRD ay napakasama ang pamamahala. So, ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay baliktad. Pinakamasama ng panahon ni PRRD at pinakamaganda itong panahon ng administrasyon ni BBM. Ngunit kung atin pong ibabase sa karanasan ng sambayan ng Pilipino, alam po natin na kabaliktaran ang lahat ng ito. Kung anong kasamaan ang sinasabi nila tungkol sa gobyerno, sa administrasyon ni PRRD, yun po ang nadarama ng sambayan ng Pilipino na pinakababuting pamahalaan sa kasaysayan ng ating bansa. At kung gaano kaganda ang sinasabi nila sa kasalukuyang administrasyon, ito naman po ang pinakamasamang karanasan o pinakamasamang administrasyon ayon sa karanasan ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, this is the problem with the BBM administration. 3 taon na po. Napasok na sa pang-4 na taon ng kanyang administrasyon. Ngunit, lalo pong lumalala ang kalagayan ng ating bansa. This is the most corrupt government that we ever had. Mas corrupt pa po ito sa gobyerno ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Bago po pumasok ang administrasyong BBM, isa po sa pinakamasamang o pinakakurap na administrasyon ay ang administrasyon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Ngunit ito po ay nahigitan pa ng kanyang anak na si BBM o si Bongbong Marcos. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay talaga pong nasa verge, we are at the verge of collapse, especially with respect to our economy. Napakatalamak po ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ngunit ang masakit po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa halip na
i-recognize ng kasalukuyang administrasyon ang kanyang pagkakamali upang ito ay maitama. Patuloy pa rin po ang pangbubudol nila sa sambayanang Pilipino. Pilit na sinasabi na ito ang pinakamagandang administrasyon na naranasan ng sambayanang Pilipino. Pilit na sinasabi na ito ang pinakamalinis na pamahalaan. Samantalang kitang-kita po naman na ito ang pinakatiwali. Ang masama po dito, patuloy na nagkukunwari, nagpapanggap ang kasalukuyang Pangulo upang palabasin sa publiko na siya ang Pangulo na tunay na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Gayong ang kanyang ginagawa ay panloob at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino. Halimbawa po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sinasabi niya na mahiya naman itong mga tiwaling opisyal sa gobyerno sapagkat niluloko nila ang sambayanang Pilipino. Palalabasin niya na siya ang may gusto na magpaimbestiga dito sa flood control anomaly nito na nagkakahalaga ng trilyon. Ngunit ang totoo po, siya at ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang nasa likod ng lahat ng anomalyang ito. Kasama po dyan ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wari sila ay nagpapaimbestiga, bumuo ng ICI o Independent Commission of Infrastructures na pag-imbestigahan ang di umano anomalya sa flood control projects na nagkakahalaga ng trilyon. Ngunit sila ang nasa likod ng sindikatong ito. Pag-upo pa lamang ni BBM, binawag agad na ang Presidential Anti-Crime Commission. The first official act of his administration was to abolish the Anti-Crime Commission, PRRD. Kaya naging talamak ang korupsyon sa gobyerno. Ngayon bumubuo o binuo niya ang ICI, Independent Commission on Infrastructures. Ngunit ang layunin nito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi upang tuklasin ang tunay na masterminds ng sindikato tungkol dito sa mga flood control projects, kundi pagtakpan ang tunay na mga taong nasa likod ng nabanggit na sindikato. Bakit po? Sapagkat sila mismo ang nasa likod. Kaya nga ang proceedings ng nabanggit na commission is private. Ayaw nilang sa publiko. Sa ganon, kanilang mga doktor ang mga dokumento na maaari magturo sa kanila. Under the guise of protecting the integrity of the investigation. They are telling that it should not be, the proceedings should not be made public
to prevent it from being used for politicalizing. Pero alam po natin na ang layunin nito ay mapagtakpan ang tunay na nasa likod na nabanggit ng sindikato. Bakit po? Sapagkat alam po ng publiko, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na mismong ang Pangulo, si BBM at ang kanyang First Lady, si Lisa Araneta Marcos, at ang kanyang anak na si Sandro Marcos, Congressman, at ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. Ito po ang mga pangunahing personalidad na nasa likod ng sindikato ng flood control projects. Ayon nga kay Manong Chavit Singson, mismo ang mga Diskaya are considered to be the topmost personality in this flood control anomalies. Ang kontraktor sa Ilocos Norte. Po sabihin, ang mga Diskaya kaya na-penetrate dito ang DPWH nationwide sapagkat mismo ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ang kasabwat ng mga Diskaya. Kung kaya ang mga proyekto sa DPWH, kahit ghost projects, nababayaran ng buo, kasabwat ang mga tiwaling sindikato sa DPWH, mga tiwaling mga opisyalis ng DPWH. Kaya po talamak ang korupsyon ng mga kabarangay, mga kababayan, sapagkat mismo Pangulong BBM ang nasa likod sa lahat ng katiwala. Ngunit papili ang kanilang propaganda, pilit na ibinato sa mga Duterte, particularly kay Sara Duterte, kay P.R. ang mga anomalya sa halip na hanapin ang tunay ng mga tiwaling opisya, pilit binabato sa mga Duterte. Mga kabarangay, mga kababayan, alam po natin bilang mga mamamayan kung aling administrasyon ang pinakamaganda o ang mas maganda between the PRRD and the PBA. Kaya bago tayo kalulubo sa mga propaganda ng kasalukuyan, ang masakit po patuloy na pinaprotektahan ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP ang kasalukuyang administrasyon, not for the interest of the Filipino people, but for the interest of the President and the top officials of the armed forces and of the PNP. Bakit po patuloy na ito ay pinatangkilik ng armed forces of the Philippines at ng PNP, ang Philippine National Police, ang kasalukuyang administrasyon to the prejudice of the Filipino people, sapagkat ang mga top officials na nabanggit na institutions ay kasama po sa sindikato ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya habang tumatagal ang administrasyong BBM, lalo pong nababaon sa kagalapan ang sampayan ng Bolimbia. Kasalaman po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang solusyon di na ito.
Ito po ay ang agarang pagpapatalsik sa bangag na Pangulo. Hindi po siya kusang loob ng pinaka sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan po ilunsad ang EDSA-3 na magpapatalsik sa kasalukuyang bangag na Pangulo. Dapat po ang sambayan ng Pilipino ay pagkaisa at maglusad ng mga pagkilos upang agarang mapatalsik si BBM. Naniniwala po tayo mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na mas maraming mabubuting elements and personnel ang Armed Forces of the Philippines. At gayon din po sa Philippine National Police. Ang mga ito po ay mag-withdraw ng kanilang suporta sa kanilang Commander-in-Chief kapag nakita nila ang sambayan ng Pilipino ay naglunsad ng mga pagkilos. Nakita po nila na maraming tao sa EDSA na humihiling na patalsikin ang bangag at tiwaling Pangulo. Hindi man mismo si General Browner at si Gibo Chodoro at ang hepe ng PNP ang bumaliktad ang kanilang mga personnel, ang mga enlisted men, ang mga ground commanders ay magdideklara po ng kanilang withdrawal and support to their Commander-in-Chief. At ito lang po ang pagkakataon na hinihintay nila, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya nananawagan po tayo sa sambayan ng Pilipino na kailangan po na sila ay patuloy na magtaos ng mga pagkilos laban sa kasalukuyang pamahalaan, sapagkat ito po ang susi kung paano mapapatalsik ang kasalukuyang pamahalaan ni BBM. Kailangan pong gawin ito ng sa gayon sa madaling panahon, habang may panahon pa po, makabangon ang mamamayang Pilipino sa pagkalumbok sa kahirapan at panluloko ng kasalukuyang administrasyon ni BBM. Samantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ulit, marami pong salamat.